Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Sa kabila sa lahat ng atensyon na natanggap ng bagong hire ng Lakers na si JJ Redick sa kanyang introductory press conference noong Martes, ang pinakamalaking balita tungkol sa Lakers ay halos hindi nabigyan ng pansin sa ulat ni Dave McMenamin ng ESPN sa hapon sa LA, na kung saan ang Lakers ay handa na mag-offer kay LeBron James ng 3-year max contract extension na aabot sa higit $160 million. Mayroon si James hanggang June 29 para mag-opt-in sa huling taon sa kanyang kasalukuyang kontrata na magbabayad sa kanya ng $51.4 million para sa darating na season. Ngunit ang inaasahan ay iiwasan niya ang player option na iyon at maging isang free agent. Kung nagtatanong ka tungkol sa 3 taong max, ito ay dahil si James ay 39-year-old na. Sa over 38 rule ay nagsasaad na walang player na lampas sa edad na iyon ang maaaring pumirma ng higit sa 3 taon. Kung mag-opt-out si James at pumirma sa 3 taong max, babayaran siya ng Lakers hanggang sa kanyang edad na 41. May 3 taon pa kaya siyang natitira sa kanyang tangke? O baka mas gusto ni LeBron ang mga 1-year deals na nagbibigay daan sa kanya na mapakinabangan ang short-term earning power na may taunang pagtaas sa salary cap kaysa kunin ang seguridad sa kung ano na marahil ito na ang huling long-term deal sa kanyang karera? Iyan pa rin ang isang tanong. Ngunit tila handa ang Lakers na mapadali ang anumang structure ng kontrata na gusto ni James, na may katuturan naman dahil sa husay niya pa rin at ang win now mode na kung saan ang Lakers ay nag-ooperate habang ang career clock ni James ay lalong umiingay. Hindi ito tungkol sa 3 taon mula ngayon para sa Lakers. Ito ay tungkol sa season na ito. Dagdag pa, hindi kayang magpabaya ng Lakers kay James na magkakaroon ng maraming mga interesado. Ang Philadelphia 76ers ay may max cap space at sa totoo lang, isang mas handa na contender kaysa sa Lakers kung sumali si LeBron. Ang Oklahoma City Thunder na magiging mas malaking banta sa pagkapanalo ng titulo kasama si LeBron kaysa sa kasalukuyang binuong Lakers ay maaaring madaling maibigay ang max space. Gayon din ang Orlando Magic. Hindi pa kasama dito ang mga posibilidad ng sign and trade kung magsimula ng magpakita sa kanyang impluensya si LeBron at magbanta na aalis ng walang kapalit. Maaaring 39-year-old na si LeBron, ngunit hawak pa rin niya ang halos lahat ng leverage dito. Hindi maaaring i-hire ng Lakers si Redick at pagkatapos ay mawala si LeBron. Kailangan nilang siguruhin ang kanilang superstar at pagkatapos ay ipagpatuloy ang kanilang taunang paghahanap ng isa pang superstar para sumama kina James at Anthony Davis. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kontratang posibleng makuha ni LeBron? Sa ibang balita naman, si JJ Redick ay ipinakilala na bilang coach ng Los Angeles Lakers nitong Martes at agad na tinugunan ng former podcast host at NBA television analyst ang pinakakapansin-pansing kakulangan sa kanyang resume. Hindi pa ako nakakapag-coach sa NBA, sabi ni Redick. Hindi ko alam kung narinig nyo na yan. Si Redick na ang unang araw sa trabaho ay kasabay sa kanyang ika-40th birthday ay nagretiro mula sa 15-year career noong 2021. Matapos magningning sa Duke University at maging ika-20 sa may pinakamaraming 3-pointers sa kasaysayan ng NBA, nanatili siyang konektado sa basketball sa pamamagitan ng iba't ibang media outlet, kabilang ang pagho-host ng isang podcast kasama si LeBron James, Mind the Game, at pag-cover sa NBA Finals para sa ESPN at ABC. Sinabi ng Vice President ng Basketball Operations at General Manager ng Lakers na si Rob Pelinka na ang karanasan sa pagiging NBA head coach at karanasan sa NBA ay hindi magkahiwalay na bagay at pinuri ang former shooting guard bilang isang tao na maaaring maging makabago hindi lamang sa sidelines kundi pati na rin sa paghubog sa buong organisasyon. Sa industriya sa pangkalahatan at sa sports particular, minsan madaling makulong sa mga pattern ang pagiging pare-pareho at paggawa ng parehong bagay na ginagawa ng lahat, sabi ni Pelinka na nakaupo sa tabi ni Redick sa news conference. Ngunit nang sinimulan namin ang paghahanap na ito, mahalaga sa amin na makita kung maaari kaming gumawa ng isang bagay na medyo naiiba. At sa aming mga pag-uusap kay JJ, mabilis na naging malinaw na mayroon siyang kakaibang pananaw at filosofiya sa basketball at kung paano ito itinuturo. Ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, kaya naintindihan ko, alam nyo, nauunawaan ko. Sa buong pagpapalakad kay Hurley sa kahit anong punto, hindi nasaktan o napahiya ang aking ego o damdamin, sabi ni Redick.
Si Dan Hurley ay 2 beses na kampiyon ng Yukon. Ako ay 2 beses na kampiyon ng 55 Swiss League sa 3rd at 4th grade division. Kaya naintindihan ko, alam nyo, naunawaan ko. Si Redick na ang production company ay pumirma ng multi-million dollar distribution deal sa Wondery at Amazon Music para sa kanyang Old Man and the Three podcast noong 2022 ay sinabi na ang kanyang former coach sa Dallas Mavericks, si Rick Carlisle, ang nagtanim ng binhi upang isaalang-alang ang coaching at naging lubos siyang committed sa ideya matapos in-interview sa Toronto Raptors para sa coaching position noong May 2023. Talagang matapos kong ma-interview para sa trabaho sa Toronto noong nakaraang taon, nalaman ko na gusto kong maging head coach sa NBA, sabi ni Redick. At kaya ang huling taon, ginugol ko ang maraming oras sa pakikipag-usap sa mga coach, pakikipag-usap sa mga GM, pagkuha sa kanilang mga opinyon. Pakiramdam ko ito ang dapat kong gawin. Ang kanyang podcast kasama si LeBron na nagsimula noong huling bahagi ng Marso ay isasara na. Para sa ngayon, at sana ito ay isang napakatagal na panahon, ako ay pansamantalang lalayo mula sa content space, sabi ni Redick. Kaya walang podcast. Iiwan ko muna ang podcasting sa ngayon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang mga palatandaan ay naging unfortunate. Patuloy na nagiging mas malinaw ang kinatatakutan ng maraming Dubs fans. Araw-araw parang nagiging malamang na si Klay Thompson ay naglaro na sa kanyang huling laro kasama ang Golden State Warriors. Ngunit mayroong pa ring magandang pagkakataon na ipagpatuloy ni Thompson ang kanyang Hall of Fame career kasama ang nag-iisang team na kanyang nilaruan. Sa katunayan, ang Warriors ay dapat pa ring ituring na malinaw na paborito na mapapirma muli ito kahit na hindi pa nila siya inoferan ng formal na kontrata. At noong Lunes, muling pinagtibay ng general manager na si Mike Dunleavy Jr. ang kagustuhan ng organisasyon na gawin ito. Habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa isang pre-draft media availability, si Dunleavy, na nagsisimula sa kanyang ikalawang taon bilang GM, ay tumangging magbigay ng detalye kung ano ang nagaganap ng mga negosasyon kay Thompson, ngunit malinaw niyang sinabi na gusto nila siyang bumalik. Gusto naming bumalik siya, sabi ni Dunleavy. Sinabi na namin yan noon pa, sana bumalik siya. Laging may pagkakataon na ang mga pahayag tulad nito ay pawang pampalubag loob lamang, ngunit tila hindi ito ang kaso. Si Dunleavy ay nagbanggit pa kay Thompson nang hindi siya tinatanong. Sa isang tugon sa tanong tungkol sa paggawa ng trade upang mapalaki ang pagkakataon sa championship, sumagot si Dunleavy sa pagsasabing, kailangan ng konting pasensya habang kinikilala ang panahon na ito kasama sina Steph at Draymond at sana si Klay. Habang tumatanda ang mga iyon, kailangan nating maging maingat sa puntong hindi na sila nasa antas para makipagkumpetensya para sa championship. Sa tingin ko hindi pa yun malapit, ngunit sa ilang punto marahil mangyayari iyon. Maraming beses na tinanong si Dunleavy tungkol sa mga negosasyon kay Thompson, ngunit paulit-ulit niyang binanggit ang salitang pribado habang hindi nagbibigay ng mga detalye na hindi na nakakagulat. At base sa mga ulat mula sa kampo ng team sa mga nakaraang linggo, tila tapat si Dunleavy sa kanyang kagustuhan na muling pirmahan si Thompson. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.